Yes, hello. Good evening, good evening. Okay, shout out sa mga nasa sektor ng kooperatiba. Ayun. Happy Cooperative Month. Ayun, mula nung October 1 hanggang sa katapusan ng Oktubre. Ayun po. Celebrating po tayo ng 2024 Cooperative Month. Ayun. Um, Una sa lahat, magandang buhay sa mga nasa sektor ng kooperatiba at lalo na po yung pag-uusapan natin ang mga officers. Ayun, alam naman na natin sa sektor, 'di ba, kung sino yung mga officers. Ayan. Medyo mabigat po kasi yung sinasabi po dun sa CDA Circular 2022-06. Yun yung guidelines for the cooperative officers nanais na mag-file sa national election, especially dito. Applicable to sa midterm election natin. Nag-start na po ang filing nung October 1. Ayan, sabay po ng paglulunsad namin with the central office ng CDA ng Copan Celebration. Ayun. Sa mga nakapag-file na, may reminder po si Copcoy TV sa atin na paki-review po natin yung mga kapa-officers yung nasa CDA-MC 2022-06 sa may babaan ng section 2. Yun, doon po sinasabi na ang mga board of directors and other elected officers appointed at sinasali po doon pala yung mga general managers, CEO, COO, basta created by the General Assembly. Pwede po tayong magkandidato, mag-file for the national elections, anumang officers mula sa senatorial hanggang sa city councilor or municipal councilor. Pero, ito po we need to file a leave. Mag-file po tayo ng official leave para hindi tayo magkaroon ng problema. Bakit po kailangan mag-file? Sabi doon, may sanction sa baba. Para may assignment tayo, tingnan po natin. Nakalagay doon parang hindi parang nakalagay perpetual disqualification pag napatunayan na hindi natin ginawa ang mag-file. Ayan. Medyo maingay ang aking mga alaga Ayan, kakahol-kahol pa sila. Opo. Ayun, katulad sinabi ko, may sanction puro na pag napatunayan yan ng CDA, may perpetual disqualification po sa mga officers na hindi tutupad. Ayan, nakalagay doon. Kailangan natin mag-file at hindi tayo mag-assume ng any positions o any activities, hindi tayo ma-involved, huwag tayo kung meron man tayong per diem, honorarium, hindi po dapat kasi babawiin po yan, ipapabalik po yan ng authority. Opo, kaya po gawin ng authority yan, may police power na po sila Ayan mag-file tayo ng leave doon sa mga officers na binabanggit po dito sa section 2. Board of Directors, other elected committees appointed, kung in-appoint nyo yung siguro si General Manager, CEO, COO, or Manager, kailangan po mag-file ng leave. At kung sakali po na manalo at mag-outtake na siya, automatic na po napapalitan, na resign na siya. Pero pag hindi po pinalad, ito po nakakatuwa, pwedeng bumalik. Kaya hindi po dapat i-filled out o palitan yung nag-file ng leave. Ayan. Magtatanong po yung mga ibang director. Paano, halimbawa sa isang kooperatiba, Cooperative X, 5 ang director. Ngayon, 4 ang nag-file. So, ibig sabihin, madidiskaril ng operation? Hindi po. Nakalagay din po dyan, ina-advise na bago dapat nag-file o bago mag-file ng leave, mag-appoint na muna. O para hindi ma-hamper ang operation. Ganon siya. Then, pag nanalo nga ako, saka napalitan, andyan yung process natin ng vacancy. Pag natalo, bumalik. Ganun po. Ganun po yung nakalagay dyan. Malinaw na malinaw po siya. At yung mga officers
na hindi tatalima dito, napakabigat po ng sanction. Katulad na banggit ni Koopkoy TV, may perpetual disqualification na po sa kooperatiba na yan. At kung nag-attend ka ng board meeting o nag-assume ka pa rin ng duties mo, ng trabaho mo at kumubra ka ng per diem, allowance, gas, ipapabalik po yun. Ulit ko ibabalik po yun. Ngayon po, kung may alinlangan na may hindi po tayo naintindihan, andun po sa internet, download po nyo, basahin nyo yung CDA-MC 2022-06 para atin pong maunawaan. Isang section pa lang po yung binanggit natin doon, yung sa may bandang section 2. Meron pa yung sinasabi doon na sa nilagay sinite from the RA 9520 na article na 47 yata about the government elected officers naman na hindi pwedeng tumakbong director. Nakalagay po doon ng kooperatiba, director ng kooperatiba. As I've said, you can visit, you can read, you can download .mc or pwede nyo pasukin si CDA mismo para makikita nyo po doon. Kung may mga katanungan, pwede nyo po akong i-chat, i-text o dito at pagtulong-tulungan nating sagutin sa abot na ating makakaya. Ayan. Sa mga mas nakakaalam naman dyan, please help us para mabigyan natin ng linaw bawat detalye, bawat circular, bawat batas na binababa sa ating kooperatiba para maging maayos ang operation at sa ikagaganda ng ating kooperatiba mismo. Ano po? Ito po si Koopkoy TV. Muli, bumabati po ng Happy Cooperative Month Celebration. Ayun. Dito po sa Santiago City, sa tulong po ng City Cooperative Office natin, meron po tayong gaganaping celebration this coming October 22 po. Meron po kaming GC, doon po namin kaya tinitingnan yan kung kailan ang mga detalye. Sa buong region ng Cagayan, ng Region 2, may kanya-kanya po bawat province. So, tingnan na lang po natin yung mga announcement. At officially open na po ang celebration natin noong October 1 na ginawa po sa Novotel sa Araneta area sa Quezon City. So, inuulit ko, kung meron pong katanungan na pwedeng linawin, kung kulang man yung nabanggit ni Koopkoy TV, free po tayo na mag-chat or video call or dito mismo para sa ating konting balitaktakan. Ang nais lang naman po ni Koopkoy TV ay makatulong kahit papano sa ating mga kapwa officers dito sa ating minamahal na sektor. Ayun. Muli po, magandang gabi, magandang buhay. Lagi po sinasabi ni Koopkoy TV, ingat po palagi.